Sa bawat paglalakbay, may kwentong naghihintay mabuo. At ang aking pagbisita sa Hungary ay isa sa mga hindi ko malilimutan. Pero bago ang lahat, what's up mga labs? Ako nga pala si Tin, isang OFW dito sa bansang Croatia na alipin ng Euro. Pero for today's video, hindi muna tayo magpapaalipin sa Euro. Dahil nga, Easter dito ngayon, gagala muna ang person. Pagkarating ko nga sa Hungary ay naghanap agad ako ng ATM para makapag-withdraw kasi nga wala kaming pambayad sa taxi. At wala, naging 10,000 ang aking 20 euro. Sa daan pa lang, napakatahimik, wala na masyadong katao-tao kasi medyo paggabi na nga rin. Gabi na nga talaga. Kinabukasan, mula sa unang hakbang ko pa lamang, agad kong naramdaman ang kakaimbang timpla ng kasaysayan at ang modernong buhay. Habang binabaybay ko ang mga kalsada, tila bawat gusali ay may sariling lihim na ibinubulong. Mga kwento ng nakaraan na patuloy na nabubuhay sa kasulukuyan. Kapansin-pansin nga rin dito ang kanilang kakaiba at napakagandang iba't ibang klase ng mga simbahan. Iba-iba man ang itsura, disenyo, hugis, pero pare-pareho silang mga Katoliko. Napakaganda nga rito. Kahit na maraming turista ang dumadayo, mapapansin mong napaka-organisado ng lugar. Walang kalat sa kalsada, napakalinis, kahit pa ang daming turista. Kahit nga yung kanilang park na maraming namamasyal na tao at maraming nagtutour, ang linis din. Wala kang makikitang ni isang kalat o basura. Talaga namang napabilib ako ng sobra. At ang isa nga sa mga pinaka-nakakamanghang tanawin ay ang ilog na tila naghahati at nagdurugtong sa lungsod. Sa magkabilang panig, makikita ang dalawang mukha ng Hungary. Ang tahimik at klasikong anyo at ang masigla at modernong galaw ng buhay. Habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw, napaisip ako kung gaano kalawak ang mundo at kung gaano pa karaming lugar ang maaari kong tuklasin. Hindi rin mawawala ang kanilang pagkain. Bawat kagat ay parang paglalakbay din. May init, may alat, may tamis, mga lasang hindi ko basta-basta makakalimutan. Dito ko lalo naunawaan kung paano nagsalita ang kultura sa pamamagitan ng pagkain. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na nagbigay kulay sa aking paglalakbay ay ang mga simpleng sandali. Ang paglalakad ng walang direksyon, ang pakikinig sa musika sa kalye, at ang mga pakikipagnitian sa mga taong hindi ko man kilala ay parang bahagi na rin ng aking kwento. At kung magbabalak kayong mamasyal sa gabi, huwag nyo ngang palalampasin ang sumakay sa cruise ship. Sa halagang 13 euro, masusulit nyo ang ganda ng tanawin na talaga namang mapapanganga. Sa halos 1 oras na biyahe, iikot ang cruise sa magkabilang panig ng ilog. Pagbaba nga namin ng cruise ay pinuntahan agad namin ang Hungarian Parliament at muli na naman akong namangha. Kinabukasan ay ang huling araw namin dito sa Hungary at minabuti naming puntahan ang mga pasyalan at atraksyon. Isa na nga dito ay ang Danube River Park. Ayon sa kwento, noong unang panahon nagkaroon ng digmaan dito at para makaiwas ang mga mamamayan ay tumawid sila sa kabilang ilog at iniwan ang kanilang mga sapatos. Bagamat replika na lang ang mga ito, isa pa rin itong bahagi ng kasaysayan. Walang tigil sa paglalakad ang aking mga paa mula nang dumating kami dito. Dahil nga sa DIY ang ginawa namin, pinuntahan na rin namin ang isa pa sa mga atraksyon dito sa Hungary. Ito ay ang Fisherman's Bastion.
Pagkarating ko nga ay inikot ko ng 360 degree ang aking camera. At muli ay namangha na naman ako sa ganda ng tanawin. Medyo matao nga lang. Ang daming mga taong namamasyal dito. Iba-iba rin ang mga lahi nila. May nakita rin akong kabayan at nagpakuha nga sa akin ng litrato. At sa pagtatapos ng aking paglalakbay dito sa Hungary, dala ko hindi lamang ang mga larawan at video, kundi mga alaala at aral na mananatili sa akin habang buhay. At sa bawat pagbabalik tanaw, alam kong ang paglalakbay na ito ay hindi lang tungkol sa lugar, kundi tungkol na rin sa pagtuklas sa sarili. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagnunood. Ito nga si Tin at ito ang aking kwento. Do widzenia!